Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan na nakarma na Romualdez nasa Cabral file sa aray ko po. Eto ang di inaasahan ni Ridon. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto pasadahan muna natin itong si Atty. Clara Castro. O ang palasyo mga kababayan, no? Kasi wala na naman po silang nakikitang ibang pwedeng sisihin kung di Duterte na naman po mga kababayan. So eto po, sabi po dito, palasyo. Sinasabing isa sa mga ugat ng paghina ng ekonomiya ay ang pamahalaang Duterte. Grabe no? Masyadong kapani-paniwala naman. No, Castro, yung sinasabi mo. Masyadong hindi ka panipaniwala yung sinasabi mo. Sapagkat, nung nakarang administrasyon po, wala naman pong nagre-reklamo na, ops, teka lang, may pandemic. Parang ang hinayatan ng ekonomiya natin. Wala naman pong ganon. Diba? May pandemic na po yun, ha? Pero ngayon, mga kababayan, walang pandemic. Ang dami nang nagrereklamo, no? Ang dami po nang nagrereklamo na ang mahal naman ng mga bilihin. Ha? Parang hindi na yata sapat ang sinesweldo ko. 'Di ba? Tayong mga ordinaryong Pilipino, normal na lang po sa mga usapan natin ang mga ganyang mga lengguwahe, no? Na ang mahal ng mga bilihin Kasi nga, lahat nagsitaasan, no? Because pabagsak nga po ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito po ay taliwas sa sinasabi ni Castro na ang pamahalaang Duterte, ang ugat ng paghina ng ating ekonomiya. Isipin nyo mga kababayan nung una pong mga taon ni President Bongbong Marcos Jr., nung hindi pa po lugmok ang ekonomiya, ang ating pong presidenteng Bongbong Marcos Jr. Okay? Ay panay po ang travel around the world just to encourage foreign investors to invest dito sa Pilipinas. Pero dahil nga sa walang nangyayari at nag-imbis na maging investment, yung pag-travel niya ay naging liabilities patuloy ng ating bansa sapagkat walang bumabalik na pera, walang bumabalik na investment coming from other countries. Ngayon, di ba? What I'm trying to point out, kung talagang sa panahon pa lang ni former President Duterte mahina ng ekonomiya, dapat hindi na nagawa yon ni President Bongbong Marcos Jr. na pag-travel pa, di ba? Kasi bagsak na pong ekonomiya natin Gaya ng nangyayari ngayon, di ba? Hindi na natin nakikita na lumalabas pa ng ibang bansa ang presidente sapagkat siguro ko nahihiya na. Dahil bagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Ngayon, hindi ko naman po kayo pipigilan, Eto na lang. Just comment down below mga kababayan kung naniniwala kayo na sa panahon ni former President Duterte ang naging ugat ng paghina ng ekonomiya ng Pilipinas. Sabihin nyo na lang, yes, panahon ni Duterte or yes, panahon ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi napaka-unfair naman po dito kay Castro, di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Bago po natin i-play yung video ay pasadahan din po natin ito. Naku, bakit ganito sila? Puro Duterte pong sinisisi sa ating bansa,
Hindi po kasi nila nakikita, tulad nitong si De Lima, no? Hindi po kasi nila nakikita yung mga ginawa ni former President Duterte. Paano nila makikita? Sila ang problema, na sinulusyonan ni former President Duterte. Like for example, si De Lima, mga kababayan, sabi po dito ni De Lima, huwag natin payagan ang pagbabalik ng mga Duterte, tiyak na magiging masama ito para sa bansa. Aray ko po. Talaga ba, mga kababayan, magiging masama sa ating bansa kung magbabalik ang isang Duterte na mamumuno sa atin bilang presidente? Nga? Ano pa kayang nangyayari sa ating bansa ngayon? Siguro ko gumaganda ang ating bansa sa paningin ni De Lima ngayon. No? Dahil sinasabi niya, pag nakabalik ang Duterte, sasama ang ating bansa. Ano sa palagay mong nangyayari sa ating bansa ngayon? Hindi naman Duterte ang namamahala sa atin. De Lima? Or, etong nakikita ko kay De Lima, mga kababayan. No? Baka si De Lima, mga karibin natin, ay may hinanakit lang. Sa Duterte kasi siya po ay nakulong. Dahil po sa illegal na droga. Ayan, mga kababayan. Nakwit lang naman ito dahil kay kay Marcos na, mga kababayan, di ba? Kung talagang wala kang kasalanan, De Lima, nung una pa lang dapat nakalaya ka na di ba? Pero inabot ka pa natapos pa yung ni former president no? Hindi ka pa agad nakalaya ng kaya PBBM, nagtagal-tagal pa rin. So meaning, mga kababayan, guilty talaga itong si De Lima, no? Minaobra lang nila. Kaya ito na lang, mga karibin natin. Just comment down below, kung naniniwala pa rin kayo hanggang ngayon kay De Lima. Or, just comment down below, sabihin nyo, ay, wala na to si De Lima. Wala nang naniniwala sa kanya, mga kababayan. Okay? So yan, mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Eto si Romualdez, mga kababayan. Huli, nasa Cabral Files pala, mga karibin natin, Aray ko po. Yan distrito ni Romualdez may 19 billion pesos sa DPWH 2025 NEP. Ayon po yan sa Cabral Files. Aba. Aabot sa mahigit 19 billion ang halaga ng 19 billion pesos ang halaga ng sinasabing inilaan sa District Engineering Office ng unang distrito ng Leyte na kinakatawan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Cabral Files na isinapubliko ni Batangas 1st District Representative Leandro Leveste. Ayan, mga kababayan. Mukhang nakakarma na. Mukhang nakakarma na po ang mga hinayupak, mga kababayan. No? Ano? Eto isipin mo. Ang ingay, eto to be real lang sa katotohanan lang po tayo. Ang ingay-ingay po ng House of Representatives sa pamumuno po ni Romualdez, mga kababayan, ang ingay-ingay po nila sa confidential fund ng 125 million pesos ni Vice President Sara Duterte at audited by COA. No red flags, mga kababayan. Diba? Napatunayan po yan ni VP Sara. Mismong COA ang nagsabi, walang anomalya. Pero ang ingay-ingay nila sa 125 million. Kaya naman pala, dahil, eto na lang muna, kay Romualdez na lang muna, wag muna yung iba. Distrito ni Romualdez may 19 billion. Sa DPWH 2025 NEP. Sa NEP pa lang yan Hindi pa po ito dumadaan sa bicameral conference. Okay? Hindi pa po ito dumadaan sa sa congressional, sa Senado, at sa BICAM, at saka sa Small Committee. Diba? Na siya rin ang namumuno sa Small Committee na yan kasi, diba, House of Representatives.
Ngayon, what I'm trying to point out mga kaubayan, napaka-hipokrito po ng mga ito. Sa 125, audited by COA, napakaingay ninyo. Samantalang sa inyo, 19 billion, hindi nga, katiting nga lang no? Hindi nga nag 5%. Wala nga sigurong 2% mga kaubayan yung 125 million. Correct me if I'm wrong. Hindi naman tayo magaling sa mga ganyan. Pero kung iisipin mo, di ba? Katiting lang sa 19 billion, 125 million. Pero ang iingay ng mga inayubak. Grabe. Ano pong yung masasabi dyan mga kaubayan? Nag-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin ang video na kung saan Liveste evidence nilabas. Legit lahat. Yari silang lahat dito. Lalong-lalo na si Ridon. Ito mga kaubayan, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito, yung talagang kinuwento ni Libiste, pakinggan natin. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, Pondo raw ang Kongreso para sa maintenance and other operating expenses o MOOE. ito naman yung dito tayo sa medyo umusog-usog na tayo kasi after nung Cabral files, ito yung sumunod na pasabog nito ni Libiste yung MOOE, which is actually matagal ng pasabog yan noon pa na ini-ignore ng media. Matagal na yung pasabog ng mga Duterte supporter yan Yang MOOE, naalala ninyo, ito pa yung panahon na ni Congressman Ungab na sinasabi nga, di ba, kahit to si Pangulong, actually si Pangulong Duterte, isa sa mga nagbanggit niya noon yung certificate, ano ba yun, yung parang certification lang yung hindi mo na kailangang ng mga resibo, di ba? Ano yun mga kaubayan? Liquidation by certification. Na si Lacson din naman ang gumawa mga kaubayan, di ba? Kung maaalala nyo. Si Lacson po ang author ng batas na yan, no? Na certification, liquidation by certification lang. Diyan po ang nangangalakal itong mga hinayupak na ito, no mga kaubayan. Hindi mo na kailangan yan. Kailangan mo lang ng certificate na, ito, ginastos namin yan. Di ba? Ganun lang. At nireveal yan ni Pangulong Duterte. Ilabas nyo yan. Ilabas nyo lahat ng gastusin ng Kongreso. Ilabas nyo. Panahon pa ni Pangulong Duterte yan. Hindi pa po nakakulong si Pangulong Duterte yan. Pero ang tanong, bakit ngayon nyo lang inilalabas itong media? Sa ilalim yan ng 2026 national budget, ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sabi niya, masikreto ito at mahigit 7 bilyong pisong mas mataas kumpara noong 2025. May unang balita si Bob Gonzales. Pinost ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa social media ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga tseke. Inisyuan niya ang mga ito sa opisina niya hanggang Oktubre 2025 para aniya sa sahod at MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng Kongreso. Sabi ni Leviste, bahagi ito ng anyay masikretong 18 billion pesos na MOOE. 18.58 billion pesos yung MOOE fund ng Kongreso sa 2026. Mas malaki pa nga sa 2025. At walang breakdown saan ito napupunta. Humingi nga po ako at kinausap ko na wag nang magtanong tungkol dito. Wala pong debate. Bakit natin itinaas pa ang MOOE fund? I-divide po natin ito sa 318 congressman. Baka mga 58 million pesos per congressman ang lumalabas. Kada taon. Kada taon po. Sabi ni Leviste, hindi kailangang resibuhan ng MOOE, kaya pwede raw magdesisyon ng kongresista kung paano ito gagastusin. Kasali po dito yung kuryente, yung tubig, yung paper ng house. Pero sa 2026 budget, initially, mga 10 plus billion siya, tapos naging 18 billion. Itinaas po ng 7.8 billion. Ibig sabihin, yung itinaas na 7.8 billion, mga 24 million per congressman ba yan? Yun po ay pwede natin sabihin, yung discretionary o yung hindi naman utilities and expenses ng Kongreso. Ayon kay Leviste, makukumpirma niyang may natatanggap na nasa 1 milyong pisong MOOE kada kongresista buwan-buwan. Bukod pa raw ito sa 1.5 milyon pag Oktubre, pagkapasa ng national budget at sa 2 milyon pag Disyembre. Ito naman po ay siguro hindi pa nga sapat para sa mga gastusin ng mga congressman para sa ating mga distrito. Yung mga district office naman din po. Kaya in fairness po, kailangan talaga ang budget na ito. Pero ang panawagan ko lang, maging transparent tayo saan ito napupunta. Kasi kumpara sa budget ng mga ahensya, yung sarili naming budget sa Kongreso, parang ito po ang pinaka-closely guarded secret ng buong budget. May mga tumawag na raw sa nanay niyang si Senador Ayan, makita, alam mo maganda ito Ito yung bagay na
Sabi nga natin, kaplastikan po nitong mga congressman natin. Bakit kanyo? Batikos sila ng batikos doon sa iba. Keso pahiring sila ng pahiring about transparency, accountability ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Correct. Ito yung sinasabi ni Libiste na pinaka tagong-tagong budget sa lahat ng branches of government. Ibig sabihin, puna ka ng puna doon sa ibang branch na kailangan maging accountable, kailangan maging transparent kayo. As a matter of fact, isa nga yan sa trabaho nila, di ba? Yung busisiin, yung mga budget na bawat ahensya. There's nothing wrong. We are not complaining about it. What we are complaining is, bakit kayong mga congressman, kaya nyong busisiin yung mga yon, pero pag kayo na, tago na yung iyong budget. Naintindihan natin? Kaya nyong busisiin iba eh. Pero kayo, ayaw ninyo ipagpabusisi. Tapos ngayon, praning na praning kayo, defensive kayo, kung ano-anong paninira kay Libiste, kung ano-anong pananakot kay Libiste, kung ano-anong pagbabanta na kay Libiste. Meron pang ano dyan, sinasabi na siya daw ay ethics. Alam mo, dito sila nagkamali ha. Kasi naalala nyo nung inethics po si Barsaga? Ano ang dahilan nila? Kasi daw yung sexy dance, kasi daw the way he acts, kasi daw ganito. O sige, that could somehow makalusot, di ba? Pwede ho makalusot yun. O sige, tama, meron ganito, ganyan. Pwede yun. Although, it's part of the freedom of speech ng tao na yun. Pero sige, sabihin na natin because of your ethics, bawal lang umakto ng ganyan. Kaya they have the right to somehow suspend Kiko Barsaga. But this time, ladies and gentlemen, akala nila, pagkawala ni Kiko Barsaga, mawawala na yung kabaho nila. This time, may lumabas na refined. I mean, mas masasabi kong refined ang pag-uugali, ang kanyang karakter, hindi katulad nung kay Kiko Barsaga. Pero this time, same tune. Same yung pagbabati ko sa mga kapwa niya congressman o yung patakaran ng House. Pero this time, refined. So, ibig sabihin nun, wala kayong pwedeng i-complain about ethics. And yet, here you are again saying na dapat ma-ethics itong si Libiste. Because nire-reveal niya yung kapwa niya congressman na mga nakatanggap. Because inire-reveal niya yung supposedly natatanggap ng buong congressman. Ayan meron pa siyang pinakitang cheque. At yung cheque na yun, hindi yung check against his fellow congressmen. Ano yun? Yung cheque na yun, ay yung cheque na pupunta supposedly sa kanyang opisina na hindi niya tinanggap. That is enough proof that it is true. Kasi nga, napunta sa opisina niya, hindi niya tinanggap. Kaya nga ako nabilib Ako nabilib kasi noong una may mga nagsasabi na baka ano lang yan, paandar lang yan sa 2028. Di ba? Paandar lang niya yan. Alam mo, kung ako, yung opisina ko nakakatanggap ng ganitong amount, tapos pwede kong gamitin ito Actually, hindi naman masama Sa totoo lang, hindi naman masama. Gagamitin mo naman sa expenses ng iyong opisina. Abay, meron ka mga abogado. Abay, may mga pinapasahod ka dyan. Naturalmente. Pero itong mama hindi tinanggap. Hindi ginamit, hindi diniposit. Saan ka pa? O ibig sabihin, sama may integridad yung tao na to. I mean, ayan na Kailangan ka na lang magpasakop sa maling sistema. Kaya nga wala akong bilib doon sa isang si San Fernando na yun si Congressman Eli San Fernando. Wala akong bilib doon Kinain na rin ang sistema Malamang sa malamang, tumatanggap din sila yung opisina niya ng MOOE. Which is, sabi ko nga, it's not illegal. It is part of the system. Yun nga lang, para bagang delikadesa mo na sabihin, di ba? Delikadesa mo na ilabas kasi yun yung ipinangako mo. Na ilalabas mo ang lahat ng kung anong nangyayari sa Congress. Hindi mo nilalabas So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.